ipon ko, bumagsak ng 20,000 na lang. As in, legit, alam ni Lord yan. Malungkot ako na pag ginajudge po ako ng tao na, ay, hindi mo ako natulungan, masama kang tao, ganyan. Parang di ko kasi kayang tulungan lahat. Yung sinasabi, Rosmar, pinakamalakas. Pero kung tatanungin ka namin ngayon, ano ang kahinaan ni Rosmar? Hello, UH Barkada! Welcome sa ating online exclusive! And for today's video, makakasama natin ang binansagang pinakamalakas. Yes, siya nga ang online personality at negosyante na nagsimula sa maliit, pero ngayon kumikita na ng 5 million hanggang 30 million kada araw. Nako, ito na nga, batiin mo naman yung mga kapuso natin na nanonood ngayon, Rosmar! So, ayan, maraming salamat sa mga kapuso na nag-aabang sa akin. Ang dami nagko-comment na sa Facebook ko, ng mga screenshots. Ayan, kaya super thank you sa mga nag-aabang. Ayun. Welcome to Unang Hirit. Oo nga, grabe yung trending moment nyo ni Diwata. Kwento mo nga lang ulit sa amin, paano kayo nagsimula mag-usap ni Diwata hanggang sa umabot na sa ganito na isusurprise mo siya? So, ayun kasi, bale, naka-follow siya sa akin. Tapos, ngayon, dahil nga nakikita ko yung pares, parang natatakam ako. Pinollow back ko siya, tapos nag-comment ako sa kanya na sabi ko, kasi ang dami niyang bashers talaga na nang babash sa kanya na kesyo daw, sinasabi na nasa bangketa lang daw, madumi raw, ganyan. Pinagtatanggol ko talaga siya sa mga bashers na sinasabi ko na parang wag nilang i-bash, hindi naman porket nandun, madumi na, ganyan. Depende naman yun sa food preparation. So, nag-comment ako sa kanya sa post niya na, magpakatatag ka, dead ma lang sa mga bashers, pagpatuloy mo lang yan. So prior that followan nyo sa social media, hindi pa kayo magkakilala? Hindi pa kami nung una. Walang encounter? Wala. Oh, okay. And then what happened after mo mag-comment? Tapos ayun, nag-video siya noon na medyo nag-trending million views. Sabi niya, si Ma'am Rosmar ba talaga to? Ma'am, idol kita sa makakain ka dito sa Paris Overload ko. Gumanon siya. Tapos doon ko naramdaman na parang ang totoong tao siya. Humble. Tapos pinapakita pa niya sa staff niya, tingnan niyo nag-comment si Ma'am Rosmar. Parang natuwa ako sobra, parang yun. Inspiring. Well, speaking of bashers, ang dami mo na rin nasagot na bashers na nagsasabing, ginaya mo raw si Diwata yung once and for all. Anong say mo naman sa kanila? Ito naman yung totoo. So, before pa man, nung nagbi-business, matagal na po ako sa food business, 2016 pa, ganyan. Meron na po akong complete set ng pagpapares. Meron na akong stainless na lutuan. Kompleto, may mga kaldero. Pero nung sabi ko kasi, ang hirap palang lutuin ng beef dahil ang tagal niyang lumambot. Kaya nung nakita ko talaga yung video ni Diwata na, pwede palang karne, pwede palang pork, tapos chicharong bulaklak, ganyan. Iba-iba. Nag-chat ako sa kanya, sabi ko, hindi ka ba lugi dun, ma'am? Sabi ko, hindi ka ba lugi? Kasi nagkakausap na kami nun. Sabi ko, hindi ka ba dun lugi? Tapos sabi niya sa akin, maliit lang yung kinikita, pero ang importante, marami nabibigyan ng trabaho. Tapos kumikita naman daw kahit papano, sabi niya sa akin ganun. Tapos doon ako na-inspired na sabi ko ay, pwede pala yun. Tapos tinanong ko pa siya, ma'am, siya ano yung karning ginagamit mo? Pork talaga yun, sabi ko ganun. Tapos sabi ko sa kanya, kasi naisipan ko rin sana na mag-open din ako ng ganyan. Tapos sabi niya, sige ma'am, push. Gumanon talaga siya sa akin, kaya hindi ko maintindihan yung mga bashers na sinasabi na ginaya ko daw. Kahit sino sa atin, pwedeng mag-open ng pares. Kahit kami, pwede kami magnegosyo ng pares, di ba? Sa totoo lang, Wala namang dapat Walang Yes. pinagbabawal. gayahan, sa totoo lang, ang dami nagko-comment na ito, parang sinasabi nila na hindi naman daw si Diwata yung unang-una na nagpares. And lahat naman daw ng tao is may karapatang mag-business ng pares. Correct. Ganun. Pero ako, aminado talaga ako na yung idea ng Andy Rice, na may soft drink, na yun yung ginagamit na karne, is na-inspired talaga ako sa kanya, pero hindi para kompetensyahin siya. Oo. Kasi may nadulot siyang inspiration sa'yo. So, Yes. di ba, start new business, make something out of yung dun sa nadulot niya sa'yo na inspirasyon. So, wala namang masama nung nag-start siya ng... Tama. And Basta parang, wala Pares pinapakain. business. parang wala naman talagang kinikita as in. Masaya lang ako na, kasi para bang extra income ko na lang to sa skincare brand ko. So, parang ako talagang ang daming expenses, puro bayarin. Masaya lang ako na ang dami kong trabahador na nabibigyan ng trabaho. And mga tao na medyo gipit, na nakakakain ng murang pagkain, na quality yung serving, and malinis and masarap. Diba? Nakatulong Mahal na pa kasi pa. ng mga foods ngayon, diba? Totoo. Ito naman, ituloy natin yung kwentong pag-asenso ni Rosmar. Grabe kasi
5 to 30 million daw kada araw. Paano nangyari yun? Wait, i-explain ko lang yung about dyan. So, eto na. Ngayon lang ako nagkaroon ng chance na i-explain yung sarili ko. Sa totoo lang, guys, yung sinasabi ko na ganun, na kinikita ko per day is, pag nagla-live selling po ako ng mga big live, may mga discounts, may mga buy one, take one, may mga ganyan. So, hindi lang po ako yung mga CEO na kumikita po ng ganyan, ng damay. Yeah. Hindi lang ako yung kumikita ng ganyan sa big live. Talagang, marami kasi big live yun eh. Parang mga sale, 5-5 sale, yung parang payday sale, mga ganyan. Ina-effortan namin yun and ginagastusan talaga namin ng mga promotions talaga yung ganun. Bago dumating yung araw na yun. Yes, ganun. and Marami rin. affiliate lang po ako ng mga sellers ko, mga distributors ko. Kasi hindi para kalabanin ko sila sa pagtitinda. So parang pinagbebenta ko lang sila and meron lang akong commission doon na barya-barya lang. Ganun. So sa dami mo ring resellers, 'di ba? Nakakatulong din 'yun kaya umaabot ng ganon. Yes, kumbaga, for example, kayo yung distributor ko, nasa iyo yung item, tapos magla-live ako na ipipin kita para sa'yo pumasok yung benta. And sa akin is, parang commission Commission. lang. Ganun. Tsaka itong mga items na to, ranges from mga appliances to the smallest Ay, items, di bali, mga ganyan ba? skincare. Oh, everything Paganda. skincare. Yes. Oh my gosh, okay. So, Ang dami ganun kasing kadami gustong- talaga distributors. Yes, ang dami gusto magpaganda. Okay, alright. Amazing. Siyempre, hindi naman panalo agad sa buhay, di ba? Ano naman yung mga pinaka naging struggle mo? May mga nagsara ka ba rin yung negosyo? Before ka umabot dyan sa success na yun. So, 2015, ito na yung real story talaga. 2015 pa lang po, meron akong pet shop. Ayan, meron na po akong pet shop. And nung pandemic po talagang bagsak lahat. May pet shop ako, restaurant na Only Wings, nagtayo rin ako ng Samgyupsal, fish store, Dami. Ukayan, milk tea, General Enterprises. Lahat na halos ng tabi-tabi po yung store ko before sa Sampaloc, Manila. Kaso nga lang nung time po na pandemic, talagang bumagsak. Shutdown talaga. Kasi di ba syempre walang customer. Industriya bumagsak. And yun na kasi yung time na ang daming humihingi sa akin ng tulong na panggatas lang daw, pang diaper lang daw. Kasi pandemic eh. Yes. To the point nga na may time na pinapasok yung restaurant ko, binasag na yung padlock. And naintindihan ko pa rin yung magnanakaw na parang sabi ko, Grabe, nung nakita ko sa Desperado na CCTV, siya eh. kasi parang kailangan na nila ng pagkain. Kaya parang hindi na ako nagreklamo noon. Ano ba kinuha? Kita sa CCTV, winarak nila yung nagpanggap pa sila na parang sa barangay, may lanyard, may ganyan. Pero hindi ko na sila para anuhin pa kasi naisip ko na lang na siguro yung mga tao kasi is gutom na nung panahon na yun. Nawala na lang sila ng Yes. pamamaraan. Kasi And dahil bawal sa pumasok nun eh. pagtulong ko po na yun, yung ipon ko, bumagsak ng 20,000 na lang. As in, legit, alam ni Lord yan. Umabot na lang po ng 20,000 yung pera ko. And sa ika-15, magbabayad pa ako ng renta na 50,000. And sa ika-30, magbabayad pa ako ng Wow. renta na 50,000 ulit. Sabi So, ko, negative ka na. yes. As in, wala na talaga. May time nga na nag-Taiwan ako noon, 10,000 lang yung pera kasi nagpa-13-month pay ako sa mga staff, ganyan. Binigay pa yun ng kapatid kong bunso. Wow, Kaya sa grabe. pagtulong-tulong ko na yun, na hindi ako naghahangad ng kapalit, grabe si Lord pag nagbalik. Oo, niya. sobrang laki kasi ng puso mo. at Grabe ka Share sa mag-share iba. sa iba, kaya lalo kang binibless ni Lord. Oh, pero alam mo, Rosmar, alam mo ba na feature na rin namin yung isa sa mga negosyo mo dito, yung dog cafe mo. Naalala mo ba yun? Yes. We have that. Ayan, We have, eto. Ayan. When was Ay, this? sila Wanshu pa to, saka si Joyce. Ayan Before po. pandemic pa to, Rosmar, no? Yes po, open pa po nun yung restaurant ko before. Ayan po yung sinasabi kong cage restaurant. Yan po yung Only Wings. Wow. So, Pet friendly po kasi, mahilig po kasi ako sa pets. Oo. Ikaw tong naka-blue. Yes, ako siya yan, po. oo nga. Nene Days. Nice. Ang galing naman. Alam mo, laging sinasabi sa online, Rosmar, pinakamalakas. Pero kung tatanungin ka namin ngayon, ano ang kahinaan ni Rosmar? So, para sa akin, ang una sa kahinaan ko is syempre ang pamilya ko. Yan. Pero pangalawang kahinaan ko po is yung mga tao na nanghingi sa akin ng tulong na minsan nasasagad na yung parang nauubusan na ako dahil sa... Kakabigay. Pag nakikita ko na nagsimula kasi yung pandemic nung tumulong ako ng sobra is nag-post kasi parang yung ginagatas na nung anak niya is kape na. And nagpo-post kasi sila ng parang lata na wala ng laman, gatas po ma'am. Kasi pandemic nun eh. Yun yung time so na... nag-reach out ka. Talagang, alam mo yung pinipm ko talaga sila and pinapadalhan ko sila. Meron isang tao po na hindi ko siya kamag-anak, hindi ko kaano-ano, binigyan ko po ng 500,000 cash. Kasi nga po yung anak niya is na-hospital and yun, parang 250K and nangyari pa is na matay, ganyan. Wala raw pang palibing. Binigyan ko ulit ng another 250K, hindi ko po siya kaano-ano. So yung kaya malungkot ako na pag ginajudge po ako ng tao na
ay hindi mo ako natulungan, masama kang tao, ganyan. Parang di ko kasi kayang tulungan lahat. Pero Kung ano lang magtira yung ka rin maaabot para mo. sa sarili mo ha. Baka maubos ka. Alam mo, hindi naman kailangan lahat. Hindi mo obligasyon na tulungan lahat. Oo, okay tayong tumulong, pero dapat may hangganan yan. 'Di ba? Kasi kailangan din nilang magsikap sa sarili nila, wag lang iasa sa ibang tao. At syempre, ikaw din, para may matira ka para sa pansarili mo. Hindi siya way para magdamot ka. Okay? Sabi nga po ng kapatid ko sa akin, kaya daw siguro ako po yung parang pinayaman ni Lord sa pamilya namin kasi alam niya po na sa magkakapatid ako po talaga yung mapagbigay. And you serve as an inspiration to many. Tama, diba? tama. Well, oo. ito, again, sobrang yaman mo na, Rosmar. You are successful. Ano pa ba ang next goal ni Rosmar. Pinakamalakas. What's next? So, ang goal ko lang naman po sa buhay ay magpatuloy po yung mga business ko. Ako po kasi siguro pag Chinese talagang mindset na kahit maliit yung tubo, basta May Tuloy-tuloy. tuloy-tuloy, Yes. May pumapasok. basta may pumapasok. Kasi ang pera po is kapag walang papasok, puro na lang palabas, ang mangyayari ending yan, paubos ng paubos. Right. Kaya ako parang never ako nakontento, never akong sumuko. Parang gusto ko lang i-push ng i-push. Kasi nga po, super daming tao pong umaasa sa akin. Yung pamilya ko, mga staff ko. Di ba ang dami mga pamilya ng mga Correct, staff correct. ko. Oo. Yun, super dami po. Responsibilidad mo So sila. bawal po eh, no? akong Naging maging Rosmar lang mahina. Kailangan maging Yun. Rosmar lang malakas. Malakas. Mga kapuso, Yun sana pala nakikinig yun. kayo, ha? Thank you so much, Rosmar. Sobrang na-inspire mo rin kami sa storya mo at I'm sure yung mga kapuso din natin ay na-inspire mo rin. Maraming salamat. Thank you po. Thank you. Once again, Rosmar.